Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans saan mang panig ng mundo. Ang labanan o bakbakan nating tatalakayin ngayon, ito po ay sa pagitan ni Gary Antuan Russell kontra Andy Hirauka. Na kung saan po mga idol didipinsahan ni Gary Antuan Russell sa kanunang pagkakataon ng kanya WBA World Super Lightweight title. Tapos itong si Andy Hirauka naman po, rank 1 sa WBA. Ibig sabihin karapat dapat talaga na labanan ni Gary Antuan Russell itong si Andy Hirauka. Ang kalapit schedule po ay sa February 21, 2026 na gaganapin sa T-Mobile Arena, Las Vegas, United States of America. Sa labanan na ito, tayo po'y maghahayag ng sarili nating fight prediction, comparison at analysis. Na kung saan doon pa po lamang sa ating gagawing comparison, detalyado na inyong malalaman kung saan niya ba naging yamado, saan naging dihado itong mga maglalaban. Inaanyayahan ko rin po kayo na panoorin ang buong video bilang karagdagang kaalaman para sa atin ng mga boxing fans. At marami rin po kayo makukuha mga basihan na posible makapagbibigay influensya sa inyong desisyon kung sino ang inyong papaboran dito sa dalawang maglalaban. Bagamat andong sports PH sa inaghayag po ng prediksyon, mga idols, nasa inyo pa rin po ang huling desisyon. Bago natin to simulan, para po sa mga boxing fans na bago po lang napadpad dito sa ating munting channel, inanyayahan ko po kayo na sana supportahan po niyo sa pamamagitan po ng pag-subscribe, like, and share. At para po sa mga boxing fans na walang sawa na sumuporta o sumabaybay dito sa ating munting channel, taos puso po ako napapasalamat sa inyong lahat. Wala po nung sports PH kung wala rin po kayo mga idols. So mga idol, humingi po ako ng pamanhin sa inyo kasi medyo hindi na ako gaanong nakapag-upload. Pero huwag kayo mag-alala. Magbabalik ang Dong Sports PH na kung saan sunod-sunod ang ating pag-upload ng mga videos. Oo. Lalo na ngayon, sa awa ng Panginoon Diyos, ang Dong Sports PH, bagamat mabagal ang progreso, pero solido ang mga nandito sa ating munting channel na kung saan hindi mga toxic. Okay, simulan na natin ang ating talakayan. Alamin muna natin ang mga background dito sa magkabilang panig. Unahin natin sa panig nitong challenger na si Andy Hirauka ng Japan. Bilang isang professional boxer, si Andy Hirauka po may impresibong kartada. 24 wins with 19 wins coming by way of knockout, undefeated, may edad na 29 anyos. At ang height nito is 5 foot and 11 and half inches. Reach, 74 inches. South po ang stance na may knockout ratio 79.17%. Last fight, September 3, 2024, nakasagupa si Ismael Barroso. Panalo by 9th round technical knockout si Andy Hirauka. Karanasan o eksperyensya nitong si Andy Hirauka. Mga idol, diretso na tayo sa pro fights. Bagamat ito po ay dating amateur boxer, sabi nila, pero wala naman kasing piho kung nakailang laban, nakailang panalo, nakailang talo, anong patimpalak ang sinalihan nitong si Andy Hirauka. Wala po. So sa pro fights naman, ang mga matitinding na kalaban nito, si Ismael Barroso. Si Ismael Barroso mga idol, kahit na matanda na yon, pero talaga namang may ibubuga pa rin. Kung yung naalala sa laban niya kay Romero. Si Jin Sasaki, kapwa Japanese fighter ni Andy Hirauka, unang naglaban si Jin Sasaki bago si Jin Sasaki maging world title challenger nung kamakailan lang. Yung tinalo ni Haney, kamakailan lang, yun yung tumalo naman kay Jin Sasaki sa isang world title bout. O, nakalimutan ko ang pangalan o apelyido ng boksigirong yon. So, ibig sabihin, future world title challenger si Jin Sasaki. Si Ismael Barroso, ganun din. Dating world title challenger yan. So, yan pong ating mga napangalanan na dalawang individual na dating nakalaban ni Andy Hirauka. Yan po ang nagluklok sa kanya as rank 1 dito sa WBA. Oo, lalo na dito kay Ismael Barroso. So, yun po ang medyo kilalang boksingero sa kartada ni Hirauka, si Ismael Barroso at saka si Jin Sasaki. So sa skills naman tayo ni Andy Hirauka. Mga idol, malimit natin nakikita ito sa pressure fighter style. Matindi sa presyuran ito. Ngunit nung napalaban naman siya, which is yung huli niyang performance sa laban niya kay Barroso, boxer puncher ang kanya pinakita. Pressure, defensive, brawler, counter puncher style. Yan po ang kanyang ipinakita. Sa laban niya kay Barroso, timing ang kanyang paglusob. May kakayahan sa pagpapanatili sa kanyang distansya. Marunong gumamit sa kanyang height and reach advantage. Footwork in and out, moving around. Mayroon kay Andy Hirauka. So nasabi ng Dong Sports PH na ito po ay isang boxer puncher, specialty ang husay sa pamimresyur. Oo. Taglay power, timing, accuracy. Pagdating sa durability, may tibay. Marunong tumanggap din ito ng suntok. Pagdating naman sa depensa, mga idol, pagka nasa distansya, mahirap abutan dahil matangkad. Pero sa mid-range o close range sa suntukan, may mga openings itong si Andy Hirauka.
So average lang po ang kanyang dipinsa. Ngayon sa panig naman itong si Gary Antoine Russell. Bilang isang professional boxer, si Gary Antoine Russell may presibong kartada, 18 wins with 17 wins coming by way of knockout, may isang talo, ngunit wala pa nitalang tabla. Sa kanyang nag-iisang talo sa puntusan lang ito natatalo. May edad 29 anyos, height 5 foot and 10 inches na may reach na 69 inches. Southpaw din ang stance na may knockout ratio 94.44%. Last fight, March 1, 2025, Jose Valenzuela. Na kung saan sa laban na yan, nakataya ang WBA ni Jose Valenzuela. Natalo si Valenzuela. Ibig sabihin na ipanalo ni Russell ang laban kontra Valenzuela by unanimous decision. Karanasan, eksperyensya ni Gary Antoine Russell bago siya maging isang world champion. Itong si Gary Antoine Russell, dating lumalaban sa Olympic. Katunayan, nirepresenta niya ang United States of America noong 2016 sa Summer Olympic sa Rio de Janeiro. So dating amateur boxer din pala itong si Gary Antoine Russell. Sa kanyang karanasan bilang isang professional boxer, noong 2022 nakasagupan niya si Victor Postol. Sino itong si Victor Postol? Dating world champion yan, mga idols. Alberto Puello. Pinaglalabanan nila ang WBC interim. Diyan siya nakatikim ng talo kay Alberto Puello by split decision po, mga idols. Anong skill si Puello? All-around boxer. Magaling sa teknikalan si Alberto Puello, mga idols. Diyan siya natalo. Yung nakalaban niya si Jose Valenzuela noong 2025, all-around boxer din si Jose Valenzuela, pero natauhan na itong si Gary Antoine Russell. Oo, natauhan na. Galing sa pagkatalo kay Alberto Puello, tapos napalaban siya kay Jose Valenzuela, natauhan na siya, mga idol. Kumbaga, hindi na siya talaga katulad nung dati na umaasa lang sa lakas, ganyan. So, ang galawan ni Gary Antoine Russell, kilala ito bilang isang pressure fighter brawler style. Matindi sa presyuran, mahilig ito sa sabayan na suntukan. Volume puncher, taglay ang power, timing at accuracy. Ngunit sa laban niya kay Valenzuela, boxer puncher ang kanya ipinakita. Pressure, defensive, brawler, counter puncher style. Pero nandoon pa rin yung volume sa pagbato ng suntok, power, timing, accuracy. Pagdating po sa depensa, average. Oo, average lang din po ang kanyang depensa. Pagdating sa durability, may tibay din po. Kasi si Jose Valenzuela, hindi po yun basta, mataas din po ang knockout ratio nun. So, tinatamaan siya ni Valenzuela pero nakakayanan niya. So, ibig sabihin, may lakas or may tibay itong si Gary Antoine Russell. So, ngayon dadako na tayo sa ating gagawing comparison. Sa bansang Amerika gaganapin ang laban. So, disadvantage po yan para kay Andy Hirauka. Bakit? Kasi, pag ang laban na yan ay mauwi sa scorecard, closed fight, closed din sa scorecard, delikadong mapolitika. Madali sa hometown decision favoritism ang dayo na si Andy Hirauka. So, disadvantage. Pero hindi ibig sabihin na walang chance ang manalo pa rin ang Japanese fighter. Siyempre, pag malayo ang agwat ba naman sa puntusan, mga ino. Siyempre, pero mananatiling disadvantage yan. Pangalawa, world title challenger si Andy Hirauka. World champion itong si Russell. So ano doon? May mga pribilehyo ang world champion. Pagka ang laban mauwi sa scorecard, closed fight, pwedeng sabihin ng mga hurado na hindi naging sapat ang nagawa ng challenger para makapangagaw ng titulo. Kahit na sa mata natin pwedeng, lumamang si Andy Hirauka doon ah. Pero sa mata ng hurado, baliktad. May ganun talaga, di ba? So, pangalawang disadvantage kay Andy Hirauka. So, ngayon sa physical na appearance tayo. Sa physical na appearance, unahin natin sa edad. Parehong 29 anyos, pareho na sa prime. Height, reach, power, kung sino po ang may advantage. Mas matangkad po ng 1.5 inches si Andy Hirauka. 5 inches sa reach, lamang pa rin si Hirauka. At ang labanan na ito ay labanan po ng mga knockout artist. Consider as a knockout artist ang 79.17% knockout ratio, which is kang Hirauka yan. 94.44% sa panig naman ni Gary Antoine Russell. So labanan ito ng knockout artist, ngunit nandito tayo sa comparison lamang sa knockout ratio ang American boxer. Pero labanan ito ng knockout artist. Lamang sa power, bumawi sa lakas o power itong si Gary Antoine Russell.
94% ang kanyang knockout ratio. Activity. Isang taon mahigit na hindi napapalaban si Andy Hirauka. So, delikado baka pinasok ito sa tinatawag natin na ring rust. Ano ang epekto ng ring rust? Pag ay dumapo sa isang atleta dahil matagal-tagal na hindi napapalaban, apektado ang buong performance mula sa stamina, power, skills. Apektado. Pwedeng babagal. Yun. So, disadvantage kay Hirauka yan. Ang kanyang pagiging inactive. Pero hindi ibig sabihin nun mga idol na 100% na natamaan ng ring rust itong si Hirauka. Dahil ang mga yan ay nakukuha po sa preparasyon ensayo, body conditioning, ibig kong sabihin. So, ibig sabihin, kung nakapaghanda, maganda ang preparasyon ni Hirauka, pwedeng mapabaliwala yung inactivity. Pero hindi rin po mawawala sa isipan ng Dong Sports PH, bunga ng matagal-tagal na panahon hindi napaglaban itong si Andy Hirauka, baka tinaman sa ring rust. So, disadvantage ulit yan. Aktibo si Russell, inactive si Hirauka. Eksperyensya. Lamang po si Gary Antoine Russell. Sa uri ng nakalaban, sa narating sa boxing. Skills. Sa skills po mga idol, parehong boxer-puncher. Si Andy Hirauka, once na mapanatili niya ang kanyang distansya, yun ang kanyang chance makapagpatama ng solido na sanhing ika-knockout ni Gary Antoine Russell or ikalamang ni Andy Hirauka sa puntusan. Pwede niyang madali sa counter distance fight itong si Gary Antoine Russell dahil hindi naman ganun kahigpit sa depensa po talaga itong si Gary Antoine Russell. Ngunit, kung mapasok naman siya ni Russell, kumbaga madala sa lubid, ma-corner, makat sa ring, doon po ang kalamangan naman ni Russell. Volume puncher, power, pwedeng doon din, or sa close fights, mid-range sa suntukan, doon din pabor kay Russell yan, na makapagpatama din mga solido. At doon din, nagkaroon ng offending sa mid-range at close range sa suntukan itong si Hirauka. So, kung makadikit sa Russell, yun ang kanyang chance makapagpatama ng solido. Ang arang ika-knockout ni Hirauka or pwedeng matalo si Hirauka sa puntusan. So, ganun pa man, parang boxer puncher, so 50-50. Nakadepende po yan sa diskarte na magkabilang panig, strategy ng kanilang mga team. So, yan po. Sino llamado kay Dong Sports? Llamado po dito ang American boxer na si Gary Antoine Russell. Bahagya lang po. Dahil kung ikonekta natin ang height, reach, power, skills nitong si Andy Hirauka, yung height at reach advantage kasi mga idol, nakakatulong kasi yan, lalo na't marunong din itong si Hirauka gumamit niyan. Kayang abutin si Gary Antoine Russell dyan. 5 inches ang difference sa reach. Kulang-kulang kalahating roller. Kahit anong iwas mo dyan, aabutan ka pa rin. Maliban na lang kung katulad nila Shakur Stevenson, maliban na lang katulad ni Floyd Mayweather, katulad na lang ni Guillermo Rigondeaux, o sa iba pa mga technical talaga lumaban, David Haney, ganyan, na mas sa depensa. So yan po mga idols. Llamado ng kaunti, bahagya ang Amerikano dahil siya ang dinayo, siya ang kampiyon, lamang sa lakas o power, although pareho naman sila knockout artist, at yung volume punches. Volume puncher kasi mahirap kalaban yan mga idol. Maraming pamuntos yan. Hindi katamaan sa isang suntok, sa pangalawa, pangatlo, pang-apat, pang-lima, iwan ko na lang. Tapos yun nga, may pagka-agresibo itong si Gary Antoine Russell. So, konting lang po yan. Konting diferensya lang po yan. 55-45 ang inyong kinaiinisan na comparison na Dong Sports PH. Lagi ka na lang 55-45 kuya Dong Sports. Yun talaga Bahagya lang kasing advantage nitong, bahagya lang ang kalamangan nitong si Gary Antoine Russell dito sa tingin ko. So, dadako na tayo sa team prediction sa laban. Prediction ko po dyan, knockout by Gary Antoine Russell. 1-9.
Oo, 1-9. At kung di man magawa ni Gary Antoine Russell na i-knockout itong si Andy Hirauka, bunga ng may tibay din at posibleng hindi abutan dahil matangkad. Baka mapanatili ni Hirauka ang distansya. Gamit ang aggressiveness, volume punches with power, pwede maging dominante si Gary Antoine Russell. Kaya pabor pa rin ako kay Russell by decision. So, ibig sabihin, knockoutan o puntusan, Russell ako. Ngayon, hindi ibig sabihin na pabor ako kay Russell, walang chance ang manalo itong Japanese fighter. Tandaan ninyo, 55-45 lang sa comparison natin. So, sa panig ni Andy Hirauka, knockout din. 1-10 naman. Bakit? Kasi yun dapat ang gagawin ni Andy Hirauka, i-knockout niya itong Amerikano kung nais niya makapiho sa panalo at maiiwasan ang politika sa boxing. Kumbaga, iwas daya. So, kailangan po talaga ni Andy Hirauka ang knockout win dyan. Kuya Dong Sportsman, saan sa bang manalo may knockout itong si Andy Hirauka? Yes. 79% po ang kanyang knockout ratio. Tamang adjustment lang sa distansya at tamang timing lang. May kalalagyan din si Russell dyan. Lalo na't hindi naman ganon kahigpit sa depensa itong si Russell. May kalalagyan si Russell dyan. Knockout din si Russell dyan pag nagkataon. Dahil itong ang laban na ito ay labanan ng knockout artist. Kuya Dong Sports. May chance bang manalo sa puntusan ang Japanese fighter? This is boxing, anything can happen. Gamit ang kanyang height and disadvantage, power, skills as a boxer puncher, pwede yan maging dominante. Gamit ang distansya. Kasi ibang usapan mga doon, malaki, malakas, may skills pa. Which is ito nga si Andy Hirauka. Advantage niya yan, yung kanyang laki, ganyang haba ng kanyang mga galamay. Tas malakas pa, 79% ng knockout ratio. So, delikado din. Kaso nga lang, matrabaho po yan sa panig ng challenger. Kasi nga, kailangan niyang round by round makalamang. Kinakailangan yon. Dahil yung pagiging dayo, prone sa politika sa boxing yan. Competition, favoritism. Challenger, prone pa rin yan. Kailangan mo magpakitang gilas kung nais mo makapangagaw ng titulo. Sabi ko nga, kung kaya mong i-knockout mo na. Kung hindi man, kailangan dalihin mo sa round by round. Yung malinis ang makuha mong round by round. So, yun. Magandang laban po yan, mga idols. Hanggang dito na lamang ito, Bandung Sports PH. God bless po sa ating lahat.